Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Bago ko po simulan ang ating talakayan, nais ko po munang ipakilala ang aking sarili. Ako po si Diana Enpaino, ang inyong tagaulat sa araw na ito. Sa mga oras po na ito, ating pong tatalakayin at bibigyang pansin ang ikalawang kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang sa ibaba ng kubyerta. Sa pagkakataon po na ito, akin po munang ipakikilala ang mga pangunahing tauhan na nabanggit at matutunghayan natin sa ikalawang kabanata ng El Filibusterismo. Una na rito ay si Simon. Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra na nagbalik upang maghiganti sa kanyang mga kaaway at nagpanggap bilang Simon, isang mayamang mag-aalahas na nakasalaming may kulay na umano'y tagapayo ng Gobernador General. Pangalawa ay si Basilio. Siya ang batang inaruga ni Kapitan Tiago na nung lumaki ay nagpunyagi sa pag-aaral ng medisina at naging kasintahan si Julie. Pangatlo ay si Isagani. Siya ang makatang pamangkin ni Padre Florentino at kasintahan ni Paulita. At ang panghuli ay si Kapitan Basilio. Siya ay isang mayamang kapitan sa San Diego. Karibal lang na mayapang si Don Rafael at kaibigang matalik ni Kapitan Tiago. At ang mga nabanggit na tauhan sa ikalawang kabanata ay sina Padre Irene, Kapitan Tiago, Paulita Gomez, Doña Victorina, Don Tiburcio de Espadanya, Padre Florentino, at Padre Camora. Ngayon, magtungo naman tayo sa talasalitaan sa kabanatang ito. Unang salita, salitang alintana. Ibig sabihin, iniinda. Ikalawa, makihalubilo. Ibig sabihin, makisama. Ikatlo, pumanhik. Ibig sabihin, umakyat. Ikaapat, paurong. Ibig sabihin, paatras. At ang huling salita ay pinagpupugayan. Ibig sabihin, ibinabalik ang pagbati. Ngayon, ating alamin kung saan nga ba ang tagpuan ng ikalawang kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang sa ibaba ng kubyerta. Ang tagpuan natin ay sa Vapor Tabo. Ito ay sasakyang pandagat na hugis tabo. Sa Vapor Tabo may tinatawag tayong sa itaas ng kubyerta at sa ibaba ng kubyerta. Paano nga ba natin ilalarawan ang sa ibaba ng kubyerta? Unang-una, tinatawag natin itong pangmasa. Ibig sabihin, pangkaraniwang tao lang yung mga pasahero dito. Ngayon, yung lugar na to maraming nakatambak na gamit. Ibig sabihin, katabi lang din ng mga tao o yung mga pasahero, yung mga kahon at kung ano-ano pa. Yung mga pasahero dito nakaupo lang, siksikan tapos sa paligid napakainit kasi yung buga ng makina nasa kanila kaya yung ibang mga nakahigang pasahero dito ay pawis na pawis na. Yung iba naman may ingay lalo na yung mga kadalagaan at mga kalalakihan dahil sila'y nagtutuksuhan pa, no? Yung iba naman ay naglalaro ng baraha. Bakit kaya nila ginagawa yun, no? Libangan po habang sila'y naglalakbay. Sa madaling salita po, no, halo-halo na o kung sino-sino na lang pangkaraniwang tao o pasahero yung nandito. Ibang-iba po sa itaas ng kubyerta. Ngayon, dumako na po tayo sa buod ng ikalawang kabanata na sa ibaba ng kubyerta. Pumunta si Simon sa ilalim ng kubyerta. Palibhasa't lahat ng gamit at mga kargamento ay doon din matatagpuan. Kaya naman masikip na masikip sa lugar na iyon para sa mga pasahero. Naroon sa ilalim ng kubyerta ang dalawang estudyante na sina Basilio na nag-aaral ng medisina at mahusay ng manggamot. At si Isagani na isang makata at katatapos pa lamang sa Ateneo. Kausap ng dalawa si Kapitan Basilio, kung saan nadaanan ng kanilang pag-uusap si Kapitan Tiago.
Pinauwi raw siya ni Padre Irene na naging tagapayo ng kapitan nitong mga huling araw. Napunta naman ang usapan sa paaralang balak ng mga estudyante tungkol sa pagtuturo ng mga Kastila. Ayon kay Kapitan Basilio ay hindi raw ito magtatagumpay. Tutol naman dito ang dalawang binata. Maya-maya pa'y lumayo na si Kapitan Basilio. Nooy mapag-usapan nila si Paulita Gomez, ang kasintahan ni Isagani na maganda, mayaman at may pinag-aralan na pamangkin ni Doña Victorina. Ipinahahanap ng Doña kay Isagani ang kanyang asawa na si Don Tiburcio de Espadaña. Ito ay nasa bahay pa ni Padre Florentino na amain ng binata. Nagtatago. Ilang sandali pa ay dumating si Simon at kinuusap ng magkaibigan. Agad na ipinakilala ni Basilio kay Simon si Isagani. Ani Simon, hindi niya nadadalaw ang lalawigan ni na Basilio dahil ang kanilang lalawigan ay mahirap at di makabibili ng alahas. Tinutulan naman ito ni Isagani at sinabing hindi sila namimili ng alahas dahil hindi naman nila kailangan. Napangiti si Simon sa sinabi ng binata. Paliwanag niya, dukha daw ang lalawigang nabanggit niya dahil ang mga pari sa simbahan ay Pilipino. Inanyayahan ni Simon ang magkaibigan sa pag-inom ng serbesa, ngunit ito'y tinanggihan ng dalawa. Ayon kay Simon, sinabi umano ni Padre Camora na kaya tamad ang mga Pilipino ay dahil pala inom ng tubig at hindi ng serbesa. Tinugon siya ni Basilio at sinabing, sabihin ninyo kay Padre Camora na kung siya ay iinom ng tubig sa halip ng serbesa, marahil ay mawawala ang sanhi ng mga usap-usapan. Dagdag pa ni Isagani, lumuluhod sa alak at sa serbesa na pinapatay ng apoy, na kapag pinainit ay sumusulak, nagiging malawak na dagatan at gumugunaw ng santinakpan. Tinanong naman ni Simon kung ano ang itutugon niya sakaling itanong ni Padre Camora kung kailan magiging sulak at malawak na karagatan ang tubig. Sinagot siya ni Isagani ng kapag pinainit ng apoy, sa sandaling ang mumunting ilog na watak-watak ay magkakasama-sama sa kailalimang hinuhukay ng tao. Binigkas din ni Basilio ang isang tula ni Isagani tungkol sa pagtutulong ng apoy at tubig sa pagpapatakbo sa makina o ang steam engine. Ngunit ayon kay Simon, ay pangarap daw iyon dahil ang makina ay hahanapin pa. Nang umalis na si Simon, ay saka lamang nakilala ng lubusan ni Isagani ang mag-aalahas na tinatawag ding Kardinal Moreno. Pamaya-maya pa'y may dumating na utusan upang ipatawag ang pamangkin ni Padre Florentino. Ngunit nakita ng kapitan ng pari kaya ito ay inanyayahang pumanhik sa ibabaw ng kubyerta. Dumako na po tayo sa aral ng kabanatang ito. Ang unang aral sa kabanatang ito ay huwag basta tumanggap o uminom ng serbesa na inalok sa'yo ng ibang tao. Matuto tayong tumanggi sa mga bagay lalo na kung alam mong makakasama ito sa'yo. Tularan natin ang pagtanggi ni na Basilio at Isagani nang alokin sila ni Simon ng serbesa. Ayon sa dalawa, ay hindi raw sila umiinom nun. Kapuri-puri silang dalawa dahil marunong silang tumanggi sa bagay na alam nilang hindi makabubuti sa kanila. Ikalawa, matutong ipaglaban ang mga bagay na gusto mo at alam mong makatutulong hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa ibang tao. Katulad na lamang sa dalawang mag-aaral na sina Basilio at Isagani na kahit sinasabi sa kanila na malabong mangyari ang gusto nilang mapatayo na paaralan, ay hindi nila ito pinakikinggan dahil may sarili silang paninindigan. Ikatlo, matuto tayong suportahan ng kagustuhan ng bawat isa, lalo na kung alam mo namang marami ang matutulungan at makikinabang dito. Huwag tularan si Kapitan Basilio na sinasanla ang mga kabataang
nais magtayo ng paaralan. Sinabi pa niya na tiyak na hindi raw matutuloy ang balaking iyon at tiyak na marami raw ang kukontra dito. Iniengganyo pa niya ang mga kabataan na panghinaan ng loob upang hindi matuloy ang binabalak nilang ito. At ang ika-4 ay huwag pang himasukan ang mga kagustuhan ng iyong anak. Bilang isang magulang, nandyan sila upang gabayan ang mga naisin ng kanilang mga anak. Huwag nating gayahin ng ina ni Padre Florentino na pinilit siyang magpari kahit labag sa kanyang kalooban. Ngunit wala siyang nagawa kundi ang sundin ito. Sa pagkamatay ng kanyang ina, pinamana lahat sa kanya ang ari-arian nito. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin matutumbasan ng kayamanan ang kasiyahan na inaasam nito. Wakas ng Kabanata 2 sa ibaba ng kubyerta. Salamat po sa inyong pakikinig. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat.